Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulon ko sa PJH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa mga experience ko sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land-based, at ang mga trabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Pinilupi. Shout out sa iyo, kabayan. Mga nasa magkano po kaya sa piso ang sahod ng domestic helper dyan? Ito yung tanong ni kabayan Pinilupi. So, i-share ko sa iyo ang experience ko, kabayan. Based lang to sa aking experience. Ang sahod ko dito sa ibang bansa ay 1,500 riyal. 1,500 riyal. 1,500 riyal ang binibigay ng amo ko. Ito kasi ang nakasulat sa kontrata. Babasahin ko ang nakasulat sa kontrata. Monthly wage. So ito yung kontrata ko dito sa Saudi Arabia. The domestic worker and the domestic employer agree on a monthly wage of 1,500 SAR, Saudi Arabia Riyal, that must be paid regularly at the end of each Gregorian month, which is in accordance with the laws and regulations prevailing in the Kingdom of Saudi Arabia. The monthly wage shall start upon actual reporting to work. So, sinunod ng amo ko ang nakasulat sa kontrata. 1,500 riyal ang binibigay niya sa akin or sinisend niya sa akin sa STC Pay. Ang ginagawa ng amo ko, kabayan, kapag sahod ko na, sinisend na lang niya sa STC Pay app ko. Hindi na niya ako binibigyan ng cash. So, ang tanong mo dito, mga nasa magkano po kaya sa piso ang sahod ng DH dyan? I-share ko sa iyo, kabayan, base lang din kung magkano ang palitan sa STC app. Iba-iba ang equivalent, kabayan, ng sahod dito sa ibang bansa. Iba-iba ang equivalent sa piso. Depende yan sa palitan. So, ang isi-share ko sa iyo, based lang din kung ano ang na-experience ko sa sahod ko tuwing magpapadala ako ng pera through STC Pay. So, STC Pay to GCash ang ginagamit ko dito kapag magpadala ako ng pera. So, i-screenshot ko na lang at lagay ko na lang sa screen kung magkano ang equivalent sa piso ng 1,500 riyal. Hindi pa kasali ang binabawas ng STC app. Kailangan nilang magbawas ng 17.25 riyal tuwing magpapadala ka ng pera, tuwing magsisend ka sa GCash. So, ibabawas yan sa balance mo sa STC Pay. So, hindi talaga buo na 1,500 ang maipadala mo sa Pilipinas. For example, kung buong sahod mo ang ipapadala mo, kailangan mong magtira ng 17.25 riyal para sa service pay ng STC app. At ang GCash din, magbabawas din more or less 15 pesos. Yun ang na-experience ko. Nagbabawas din sila sa pera na papasok sa GCash. So, automatic na yon, binabawas nila, at yung STC Pay din. Nagbabawas din sila ng 17.25 riyal. Ako ang nagbabayad niyan, kabayan, hindi ang amo ko. So, ang amo ko, sinesend na lang niya sa STC Pay dahil may STC app na ako, sinesend na lang niya sa akin. So, kapag STC Pay to STC Pay, walang bawas yun. Pero kung STC Pay to GCash, may bawas yun, kabayan. Nasa 20 plus ang sahod ng isang kasambahay OFW
dito sa Saudi Arabia. Depende sa palitan. Ang palitan kasi minsan, bumababa, tumataas. So kapag mataas yung palitan, umaabot siya ng more or less 22,000 pesos. Sa experience ko lang yan, kabayan. Iba-iba ang palitan kasi dito, kabayan. Minsan mataas, minsan mababa. Minsan 14 lang siya, minsan 15 sa 1 real, 15 pesos sa Pilipinas, minsan din 14. So iba-iba ang palitan, kabayan. Depende kung magkano ang exchange rate. Ilalagay ko na lang sa screen ang example computation about sa sahod ko dito sa Saudi Arabia. Para magkaroon ka lang ng idea, kabayan, at masagot ko ang tanong mo. Stacy Pay ang ginagamit ko dito, kabayan, kapag magpadala ako ng pera. Kapag pinindot mo ang international, so ang lalabas niyan, mapupunta ka sa mga beneficiary details. At kapag pinindot mo na yung beneficiary details, kung ano yung nakasulat doon, for example, yung GCash number mo na nakasulat doon sa beneficiary details, mapupunta ka doon sa pagsisend na ng pera. May nakalagay na exchange rate, kabayan, kung magkano ang palitan sa real to piso. So malalaman mo kung magkano ang maipadala mo na pera. So yan ang na-experience ko, kabayan, sa pagpapadala ko ng pera dito sa Saudi Arabia to Philippines. Next, proceed ako sa follow-up question mo, kabayan. Anong province niyo po sa Pilipinas? So ako po ay taga Mindanao. Zamboanga, Sibugay ang province ko. Bisaya po ako, kabayan. Zamboanga, Sibugay ang province ko. So yun lang ang sagot ko at kunting explanation ko sa comment mo. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa suporta. Sasagutin ko din ang tanong ni Kabayan James. Nag-comment siya sa previous ko na video. Ito yung tanong niya sa akin. Sa akin, sabi po ng agency kung may employer na daw po ako. Pero yung contract ko is for processing. Yung status. Tapos na akong mag-OWA, TESDA, and Fit to Work na din po ako. So ganyan ang ma-experience natin, kabayan, kapag first time tayong mag-apply sa isang legal na agency, magtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Ang ipapagawa sa atin ng agency, kailangan natin kumuha ng passport. So sa pagkuha ng passport, kailangan may mga valid ID tayo at birth certificate. Yan ang mga requirements sa pagkuha ng passport. Dahil first time tayong magtrabaho sa ibang bansa. Kailangan kasi ang passport. Chine-check kasi yan or tinitingnan niya ng immigration. Hindi ka makakaalis ng bansa kung wala kang passport. So, kailangan mong kumuha ng passport. Kailangan mong mag-OWA, mag-TESDA. Ang OWA, tinuturuan tayo kung ano yung mga basic Arabic numbers at Arabic na greetings, Arabic na words. Para may alam tayo pagdating natin dito sa ibang bansa. Kasi Middle East yung destination natin, so ang salita nila dito is Arabic. So kailangan nating mag-OWA at TESDA. Sa TESDA naman, tinuturo sa atin ang mga trabaho sa bahay, mga gawaing bahay. Para pagdating natin sa ibang bansa, marunong na tayong maglaba, magplantsa, magluto, maglinis. Yan ang itinuturo sa atin sa TESDA. So kailangan nating mag-OWA at mag-TESDA. At pinaka-importante, kailangan nating mag-medical. Sa medical, kailangan ma-fit to work tayo bago tayo mag-proceed sa vaccine. So kapag hindi tayo fit to work, kapag may problema tayo sa medical, hindi tayo fit to work, may pending tayo sa medical, kailangan nating ipagamot kung ano man yung pending natin para ma-fit to work tayo sa medical para makapag-proceed tayo sa vaccine. Ang sabi mo sa comment mo, na kapag OWA ka na, TESDA, and fit to work ka na sa medical. Ipagpatuloy mo lang, kabayan, at kailangan mo lang magtiyaga sa mga proseso kasi mahirap talaga ang mag-apply para makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Dadaan ka sa maraming mga pagsubok, hirap, pagod, at higit sa lahat,
Malaki ang magagastos mo sa pamasahe kung hindi ka bibigyan ng agency ng allowance. Sagot mo yan, kabayan. Kailangan may extra talaga na allowance ang isang aplikante. Extra na pera. Kasi minsan maliligaw ka, hindi mo alam kung saan ang medical clinic dahil hindi mo pa kabisado yung Manila. So, kailangan may extra ka na pera. So, yan lang ang konting explanation ko at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Hintayin mo na lang na dumating yung kontrata mo. Kontrata mo dito sa ibang bansa, ipoproseso pa yan, ipapa-verify pa ng agency sa Philippine Embassy ang mga kontrata. At napakadaming mga aplikante na nag-a-apply sa mga agency. So, hindi lang ikaw ang naghihintay, kabayan, sa kontrata. So, pinaprocess pa yan, kabayan. Pero huwag kang mag-alala pagdating ng kontrata mo. Tuloy-tuloy na yan, kabayan. Pag napermahan mo na yung kontrata mo, tutuloy-tuloy na ang proseso. So, mabilis na lang ang process niyan. Ang pinakamatagal lang naman dyan, yung pagkuha mo ng passport, pag medical mo, pag OWA, pag TESDA. Yun lang ang matagal. Magal ang proseso. Kasi sa TESDA, 2 araw, tapos may training pa, mag-aaral ka pa, sa OWA din, ganun din. So, kailangan mahaba ang pasensya mo kapag isa kang aplikante. So, sana nakatulong ako, kabayan, sa sagot ko, sa konting explanation ko, sa mga sinishare ko sa inyo. Maraming salamat sa suporta at sa pag-comment. Hi mga friends! I-flex ko lang ang pagkain naming mga kasambahay dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa mga oras na yan, kumakain kami mga friends. Dahil si Inday Jackie ay mahilig mag-selfie, so selfie muna kahit sa kusina. So ganyan kaming mga kadama kapag nagbabanding. Ate, yan ba? Sige na. Ano siya? Ano sa orange yata? Yan na. Be! Ako na siya, uy. Video na naman siya. Ayan mo kasi adik yan. Hi guys! I received my order from Hunger Station. Nag-order ako ng yogurt, brown sliced bread, avocado, ice cream, and hair color for my friend. Black hair color. Hey guys, balik tayo sa labas. Dahil ang daming buhangin. Siguro magagit mo lang ang buhangin guys. Kaya magwalis ako kayo na dahil maraming. So ayan ang daming buhangin. Dito guys kapag wala na ako ng buhangin, mag-change filter. Wala talaga yung buhangin. At saka yellow. Kaya kailangan walisin din kapag wala na buhangin. Pero wala na buhangin, kailangan walis. Kasi sobrang dumi. Kaya kailangan din ako. Kailangan ko siyang walisin guys. Para matanggal yung mga buhangin. Kasi grabe na ako. Dito na nilalagay ng sasakyan niya o dito na nilalagay ng sasakyan niya. Kaya kailangan ko siyang walisin yan. Ang mamaya, hindi na ako nagwawalis ulit kasi nandito na ako sasakyan. Ang uwi niya dahil sa trabaho. Ang uwi na anak ko dahil sa trabaho. Kaya umaga ako nagwawalis dito guys para walang sagabal. Wala yung sasakyan. So, nilinisan ko siya. So, yan lang. Thank you for watching. At kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na in-explain ko, sinishare ko sa inyo. At paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At paki-subscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat.
At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga videos. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.